ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Magandang paksa, dapat matiyak natin kung ilan ang katotohanan na nararapat na mataglay ng tao, maging pananampalataya ng tao. Kung yan po ay pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, o pwede kaya naman lahat ng relihiyon ay papunta rin sa Diyos, kagaya ng paniniwala ng iba, o talagang meron lamang isang paraan ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Yan po siguro ay, kung gusto nyo, yun ang ating pag-aralan. Payag po ba kayo? Sige po, umpisahan na po natin. Aalamin po natin sa Biblia kung ano yung kaparaanan ng Diyos upang ang tao ay maligtas o maging dapat sa Kanya. Ano yung takda ng Diyos na paraan? Kasi po, sa Biblia, kung hindi man ninyo na itatanong, isasagot ko na agad sa inyo. Ang nasusunod po sa nangyayari sa mundo'y dalawa. Maaaring hindi nyo ko agad mapaniwalaan, pero dalawa po ang nasusunod sa nangyayari sa mundo. Sa pag-aaral natin, aalamin natin kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay na ito sa buhay ng tao. Sino ba ang nasusunod? At alin ba ang dapat na talagang sundin sa dapat na mangyari sa isang tao? Alam niyo po ba, mga kababayan, na tayong mga tao, ang ating hong being, itong ating pagkatao, meron hong hinaharap ito na pangyayari eh. Meron hong pangyayaring kapapalooban ng ating pagkatao. Sa ayaw natin sa gusto, sa maniwala tayo sa hindi, meron pong tinatawag na pangyayari. Alam niyo naman ang kahulugan ng pangyayari, nangyayari dahil may elemento ng panahon at may elemento na mga nasasangkot. Halimbawa ang tao, mga anghel, ang Diyos, ang mga demonyo, etc. etc. Yan ho lahat ng bagay na yung nangyayari. Pero sa lahat ng pangyayari, meron talagang dapat sanang mangyari. Kaya lang, hindi po yung dapat na mangyari sa lahat ng pagkakataon ang nangyayari. Meron hong mga nangyayaring hindi sana dapat mangyari. Dahil meron pong dalawang nasusunod sa lahat ng pangyayari sa mundo. At dito natin pag-aaralan, pag nakita natin yung dalawang nasusunod, kung alin kaya dapat talagang masunod at ilan ba yung paraan ng dapat na masunod. Umpisahan po natin ang pag-aaral ngayong gabi. Sa paniniwala ho ng marami, ang nasusunod ay ang Diyos at kagaya ng sinabi ng ating kapatid at ang demonyo. Ako po hindi naniniwala na ganon. Naniniwala po akong nasusunod ang Diyos, pero hindi ang pangalawang nasusunod ay ang demonyo. Naniniwala po kayo na nasusunod ang Diyos. Nasusunod siya eh. Pero hindi po ang pangalaway ang demonyo. Hindi rin naman si Kristo. Hindi rin naman ang Espiritu Santo.
Ang pangalawa pong nasusunod ang tao. Actually, ang demonyo, hindi po pwedeng masunod. No? Ang demonyo nagsasuggest lang, nanunukso lang, hindi ho namimilit ang demonyo. Ang Diyos din, hindi rin naman namimilit. Kung nangyayari man ang kagustuhan ng Diyos, dahil sa siya'y makapangyarihan sa lahat. Pero hindi niya ipinipilit sa lahat ng pagkakataon ng kanyang gusto. At ang demonyo, lalo na pong hindi po pwedeng mamilit dahil wala pong kapangyarihan si Satanas magpapangyari ng anumang bagay maliban ng ipinahintulot ng tao. Kasi po ang tao ay binigyan ng Diyos ng free will, ng tinatawag na pamimili. Kung gusto niya sumunod, kung ayaw niyang sumunod. Gusto niya lumabag, ayaw niya sumunod. Magaganap niya pong lumabag. Pero wag nating sabihin na si Satanas ang nagpapangyari nung ginawa o nangyari sa isang taong napasama sapagkat hindi pwedeng mamilit si Satanas na ikaw ay sumunod sa kanya. Ang kanya ay naghahain lang siya ng tukso, naghahain lang siya ng suggestion na pagka inokayan mo, talagang mangyayari yon. Kaya ang final na desisyon nasa tao pa rin po. At ang isa pang nasusunod ay ang Diyos. Ito'y ating patutunayan sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. Pag-aralan po natin ang causes ng pangyayari sa buhay ng tao sa ating pagpapasimula. Ano-ano ho ba ang mga nagiging dahilan ng mga pangyayari? Yung mga nangyayari, kung ano-anong pangyayari sa buhay ng tao. Ano-ano ho ang nagiging dahilan? At nangyayari ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Pakinggan nyo sa Lucas 1:37, meron hong ganitong pangungusap doon. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Dito'y sinasabi ng Anghel Gabriel kay Maria, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Pag sinabi pong ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, ano po ang ibig sabihin nun? Pakinggan nyo sa Isaias, ganito naman ang ating mababasa. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Ito pa, sabi ng Diyos, ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng aking kinalulugdan. Ngayon, meron pa siyang isang pronouncement dyan sa Isaias. Ang sabi niya, aking sinalita, sige. Aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Sabi ng Diyos, aking sinalita, aking papangyayarihin. Ang Diyos po ay may kapangyarihang mapapangyari ang kanyang salita. Kasi nasa kanyang lahat ng resources at ang lahat ng kapangyarihan para yung sinabi niya ay magkatotoo. Tandaan po natin, nasa prerogative ng Diyos na papangyarihin ang kanyang sinalita. At wala pong sino mang makakapigil. Pakinggan niyo ang sabi niya, ganito sa Isaias pa rin. Ako'y gagawa, sinong pipigil? Ayun, sabi ng Diyos, ako'y gagawa. Sino pipigil? May makakapigil ba sa anumang bagay na gustong papangyarihin ng Diyos? Naturalmente pong wala. Kaya nga siya tinatawag na makapangyarihan sa lahat na papangyayari niya ang ibig niyang papangyarihin sa mundo. Yan po ang dapat nating maintindihan. Pero alam po ba ninyo na ang Diyos na makapangyarihang magpapangyari ng bagay na gusto niyang papangyarihin ay mayroon pong nakakahadlang sa gusto niyang papangyarihin pagkaminsan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Paminsan-minsan mayroong nakakahadlang sa gustong papangyarihin ng Diyos dito sa mundong ito. Alam po ninyo ba kung sino ang maaaring makahadlang sa gustong papangyarihin ng Diyos sa mundo? Pakinggan nyo sa 1 Korinto Kapitulo 9, ganito ang ating mababasa. Kung ang iba ay meron sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami, gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito
kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Meron hong mga paraan kumisan para mahadlangan yung kagustuhan ng Diyos eh. Kagaya ng paglaganap ng Ebanghelyo. Sabi ni San Pablo, meron kaming karapatang gumamit ng aming katwiran. Sabi niya, pwede silang kumain, pwede silang uminom. Kung itataas po natin ang pagbabasa ron, pwede kaming mag-asawa. Sabi niya, pero hindi namin ginamit ang mga karapatang ito. Hindi nag-asawa si San Pablo, hindi rin siya gumamit ng karapatang kumuha siya ng pakinabang sa mga miyembro, kundi nagtitiis kami sa lahat ng bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo. Therefore, meron pong possibility na yung pangangaral ng Ebanghelyo ay mahadlangan. Ang isa riyan ang pag-iintindi ng mangangaral sa kanyang sariling kapakanan. Maaring mahadlangan niya yung pagpapangaral at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya kung ang Diyos man po ay kapangyarihan sa lahat, mapangyayari niya ang lahat ng gusto niyang papangyarihin, kung minsan mayroong nagiging hadlang din, conforme po sa isang tao na kumikilala sa Diyos. Halimbawa, sinabi ng Diyos, paparusahan ko ang Ninibe. Sabi niya, masasama ang tao sa Ninibe. Sabi niya kay Propeta Hona, sabihin mo, paparusahan ko sila, gugunawin ko ang Ninibe pag hindi sila nagsisi. Nangaral po si Propeta Honas sa Ninibe. Alam niyo naging resulta? Pakinggan niyo sa 3:10 ng Honas, ganito ang nakasulat. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Ayon, sabi ng Biblia, nagsisi naman yung mga taga-Ninibe, nagsihiwalay sila sa kanilang mga masasamang lakad. Kaya naman, nagsisi ang Diyos sa kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi na niya ginawa. Therefore, kung pwede mang papangyarihin ng Diyos, pagka ang tao pala'y nagbabago rin ang Diyos ng pasya. Pwede pala siyang magbago, dependent sa ipapasya ng tao. Kaya nakikita nyo, sa mundo, ang mga pangyayari, may dalawang nagkakaalaman. Pasya ng Diyos at pasya ng tao. Nagbabago ang Diyos, depende sa pakikitungo niya sa tao. Kung ang tao po ay nagbago sa kanyang gawain, nagbabago rin ng Diyos ng kanyang pasya. Kaya ang nangyayari sa mundo, dependyente sa ugnayan ng tao at ng Diyos. Kagaya nung minsan tanungin ni Abraham ang Diyos tungkol sa Sodom at Gomora, pakinggan nyo sa aklat ng Henesis, ganito po ang ating mababasa. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ng dakong yaon? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama? Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila. Sabi niyo may sinabi na ang Diyos susunugin niya ang Sodom at Gomorra Kung sino ba makakapag-atras nun, meron ba? Wala naman Pag sinabi ng Diyos, kaya niyang papangyarihin Pero ang sabi ng si Abraham, Panginoon, kung makakakita ka ba ng 50 banal sa Sodoma, susunugin mo pa ba at Sodoma? Sabi ng Diyos, kung makakasumpong ako ng 50 banal, hindi ko nagugunawin. Tatatawarin ko na ang bayang yaon. Alang-alang sa 50 banal. Ano ngayon nangyari? Tuloy po natin. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? 45 yan. Tuloy. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpong ang 40.
At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masumpungan doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. Napansin nyo, nangungulit si Abraham. Sinabi ng Diyos, pag may 50, di ko gugunawin. Papatawarin ko na. Kung 45 po. Hindi rin. Kung 4 na po. Kasi naaawa si Abraham, ang laki-laking bayan ng Sodom at Gomora. Nandun pa ang kanyang pamangking si Lot. Kaya nagmamalasakit si Abraham, nandun si Lot na kanyang pamangkin. Hindi rin kung 30 po. Hindi rin, sabi ng Diyos. Ano nangyari? Tuloy po natin. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masumpungan doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipuling alang-alang sa 20. Pakahalaga pala sa Diyos ng 20, no? Alang-alang sa 20, hindi ko pa rin lilipulin. Sige, ano nangyari? At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Kita nyo? Hanggang 10. Sabi ng Diyos, nung wala ng 10, wawalo na lang. Nilipol. Tapos, doon sa panahon ni Lot, sa Sodom at Gomora, 3, nilipol. Umula lang apoy. Ano po ibig sabihin? Nangyari yung sinabi ng Diyos na gugunawin niya ang Sodom at Gomora. Nangyari o hindi? Nangyari. Bakit nangyari? Kasi walang nasumpungang 10 3 na lang Miski yung unang sanlibutan, walang nasumpungan 10, wawalo lang. Panahon ni Noe, 8 lang sila Ginunaw na rin ng Diyos. Ano po ibig ko sabihin? Yung sinabi ng Diyos, pwede niyang ituloy. Kagaya nung ginunaw niya ang Sodom at Gomora. At ngayon lahat ng mga siyentipiko hinahanap ang Sodom at Gomora. Hanap sila ng hanap. Sabi ko naman sa loob-loob ko, nung binabasa ko yung librong hinahanap nila sa Sodom at Gomora, ginunaw na nga, hanapin mo pa. Ano makikita mo sa ginunaw? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? Sa Samaria, sa Israel, sa Egypto, maghukay ka ng maghukay, makakakita ka ng ebidensya. Makikita mo ang ebidensya sa Egypto na talagang may mga paraon. Nakita nila ebidensya, nakita pa nila yung paraon, nakasuot pa ng ginto Sa Samaria, nakahukay sila ng 1 denaryo na may retrato ni Augusto Cesar at saka ni Tiberio Cesar. Yung bang dinaryong ipinakita kay Kristo, tinatanong kung dapat bang magbuwis. Yung mga dinaryong yon, nakakuha sila ng kopya nun, ng coins. Nagpapatunay po ng isang bagay, yung bagay na yon, mga kapatid. Ang pinatutunayan nun, meron talagang dinaryo, nangyari. Nasusumpungan nila sa lugar na kinalalagyan. Ngayon, bakit yung Sodom at Gomora hindi makita? Kasi sinabi ng Biblia, ginunaw, sinunog sa apoy Ano pa makikita mo Pati bakal nun matutunaw sa tindi ng init ng apoy. Galing sa langit yun Hindi namang apoy sa pandayong, Hindi rin apoy sa posporo yun. Yun galing sa langit. Sabi nga ng pasyon pag darating na yung paghuhukom, uulan mula sa langit, ulat apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ang torit mga palasyo, bahay mga edipisyo, mga kalakhan sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. May maghanap ka nga sa uling at sa abo kung ano makita mo ro. Wala na ginunaw na Ayan.
Ano po ibig ko sabihin? Ba't natin pinag-aaralan to? Parang malayo ba doon sa binuksan natin paksa, no? Alam niyo lang ako kasi kung magbigay ng katuruan sa tao, inumpisahan ko sa iumpisa, yung kumbaga sa bahay, sa pundasyon. Sa lahat ng pangyayari sa mundo, may dalawang may kinalaman. Unay ang Diyos na nagpapangyari at ang tao na kinapapangyarihan. Kung minsan, yung gustong mangyari ng Diyos, hindi nasusunod. Kasi hindi sumusunod yung tao. Pero pag yung tao naman ay nagbalik loob sa Diyos, yung gusto niyang mangyaring parusahan na limbawa, kagaya ng Ninibe, hindi naman niya itinutuloy. Yan maiintindihan nyo, mga kapatid, sa Biblia, ang pangyayari dependyente sa dalawang factors. Unay ang Diyos, ikalaway ang tao. Ang demonyo, meron bang kapangyarihan sa pangyayaring magaganap sa kanino man? Pakinggan nyo sa Job, ganito ating mabasa. Meron bang power ng demonyong magpapangyari ng anumang bagay? Basahin po natin. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat. Oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Sabi ng Diyos ni Satanas sa Diyos, nakikipaglaban siya sa Diyos tungkol kay Job. Alam mo, sabi niya sa Diyos, saktan mo si Job. Saktan mo buto niya. Saktan mo laman niya. Pag sinaktan mo siya, balat kung balat, lahat ng tinatangkilik ng tao, ibibigay dahil sa kanyang buhay. Saktan mo lang yan, tatakwil ka na yan Sabi ni Satanas, ano sa Diyos? Ano sabi ng Diyos? Tuloy. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Tanyo. Ganyan ba paniwala mo Satanas na si Job nagtatapat lang sa akin dahil siya'y walang sakit? Pag sinaktan ko, itatakwil na niya ako? O sige, narito binibigay ko siya sa iyong kamay. Huwag mo lang gagalawin ang buhay niya. Sabi ng Diyos kay Satanas. Meron bang karapatan si Satanas patayin si Job? Meron? Wala Pinagbili ng huwag gagalawin ang buhay niya. Pero pwede mo siya lagyan sakit. Ang ginawa ni Satanas, pinapagkasakit si Job mula ulo hanggang talampakan ng paa. Katakot-takot ng hirap ng inabot ni Job. Sabi ng asawa ni Job, Job, mananatili ka pa ba sa pagtatapat mo sa iyong Diyos? Mamamatay ka na, itakwil mo na siya. Sabi ni Job, nagsasalita kang gaya ng isang hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi na tayo tatanggap ng masama? Sa mga salitang ito, hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Basahin natin. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Ayun, tuloy. Mula talampakan hanggang puyo. Naku po, walang naliban. Ha? Ma-imagine mo si Job, walang bakante. Ikaw man ang magkaganon, di ba katakot-takot na hirap yun? Ano ngayon ang sabi ng asawa ni Job? Nang magkagayoy sinabi sa kanya ng kanyang asawa, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Kita niyo ho? Kaya, paano nagkasakit si Job? Pinahintulot lang ng Diyos. Pero pag walang pahintulot ng Diyos, di pwedeng gumalaw ang demonyo. Hindi siya pwedeng magpapangyari ng anuman kung walang pahintulot ng Diyos. Anong katunayan? Pakinggan niyo sa unang Juan 5. Basta. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun, hindi siya pwedeng galawin ng masama. Ang mga taong kumikilala sa Diyos, di magagalaw ng demonyo yan. Hindi mangyayari ang gusto ng demonyo kung hindi pahintulot ng Diyos. At kung ayaw mang ipahintulot ng Diyos, pag ikaw naman ang nagpahintulot kay Satanas, mangyayari rin. Bakit? Sabi ni Satanas, anak, dito ka na sa aking kaharian. Masarap dito, maraming babae. May alak, may disco, may sabong. Dito may kung ano-ano dito. Nagpatangay ka. Mangyayari yun.
Dahil pinahintulutan mong mangyari sa iyo eh. Pumunta ka dun sa kanyang kaharian eh. Di ba? Napasakop ka sa kanyang kapangyarihan eh. Kaya merong mga tao, pinangyayarihan ng gawaing masama dahil sila'y sumuko sa demonyo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 5, ganito ating mabasa sa 15. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Makita nyo, yung iba bumaling sa hulihan ni Satanas. Hindi, follower ka na ng demonyo, you are following your leader. Kaya, napapangyayari ng demonyo yung gusto niya sa'yo dahil sumunod ka sa kanya. Pero, if you are going to resist the devil, kung lalabang ka sa demonyo, ang mangyayari sa'yo yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng isingit ng demonyo yung kanya. Hindi niya pwedeng i-assert o hindi niya pwedeng papangyarihin. Malibang may permiso ka o may permiso ang Diyos. Kaya sa mga pangyayari sa buhay ng tao, mga kababayan, dalawa lang po ang susunod. Unay ang Diyos, ikalaway ang kagustuhan ng tao. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 16:9 ng Kawikaan, ganito naman ang mababasa. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Yun, it is the heart of a man that plans his ways. Ang puso ng tao ang kumakatha ng kanyang mga lakad. Datapwat ang Panginoon ang makapangyarihang makapagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Therefore, talagang concerted effort yan ng tao at ng Diyos. Ikaw ang magpapasya. Ang puso mo ang kakatha, magpaplano ng iyong lalakad. Tapos pag nakita ng Diyos na ang pasya mo'y sumunod sa Kanya, itutuwid naman niya ang iyong mga hakbang. Para kang isang bata, na yung bata hindi sinasabihan ng magulang, anak, dito ka sa kanan, dito ka sa kaliwa. Hindi, yung bagong natututong maglakad, kahit saan mapadpad yung paa, dire-diretso yun eh. Pero, nasusunod ng bata yung gusto niya. Hindi dinidikta ng magulang dahil hindi naman robot yung bata eh. Pag nagtatakbo yan humanda ka na sumunod. Masusunod yung gusto ng bata. Kaya lang, ano ang magulang? Ang magulang ang guide. Siya ang giya. Siya ang, ano tawag doon sa Tagalog? Siya ang patnubay. Ayun. Sabi ng Biblia, ang taong kumakatha ng kanyang ilalakad, pero ang Diyos ang nagtutuwid ng kanyang hakbang. Kaya parang magulang sa anak, yung anak nasusunod kung saan niya gustong lumakad bago nag-aaral na lumakad Kahit saan mapadpad nga, sabi ko sa inyo yung dire-diretso yung batang bagong lumalakad Pero yung magulang ang nagtutuwid ng kanyang hakbang, siya ang nakakaalam dun sa dapat lakaran ng kanyang anak. Ganon din naman ang Diyos at sa kanyang relasyon sa tao. Kaya tandaan po nyo, ang nagpapangyari sa mundo ng mga pangyayari ang Diyos at ang pasya ng tao. Kung minsan ang pasya ng Diyos, dependente sa desisyon ng tao. Pag ang tao ay bumuti, binabago ng Diyos ang kanyang pasya. Pag ang tao naman hindi nagsisi, tinutuloy ng Diyos ang kanyang parusa. Yan ang mga pangyayari sa buhay ng tao, mga kapatid. Pinapangyayari ng Diyos ayon sa pagsunod ng tao sa Kanya. Kaya sa pangyayaring nagaganap sa mundo, dalawa po ang may kinalaman dyan. Diyos at ang tao. Na pinagbinigyan ng Diyos ng pamimili. Yan. Meron po ba tayong ebidensya biblika na talagang binigyan tayo ng Diyos ng kapasyahang mamili at magpasya? Pakinggan nyo. Sa Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ayun, sabi ng Diyos, nilagay ko sa harap mo, buhay, pagpapala. Kamatayan at ang sumpa. Mamili ka. Kaya masusunod ka Akala no iba, ang tao, ang Diyos lagi nasusunod. Sa panalangin, nasusunod ang Diyos palagi.
dumating na ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Amin. Yung panalangin, ano? Sundin ang kalooban mo. Paglabas niya simbahan, nasa madyo. Kalooban ba ng Diyos yung maghapon ka sa madyan? Sige na. Akala ko sundin ang kalooban ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, siya hindi kasamang sasamba. Hindi ba? Pag-aralan niyo yung panalangin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Pagkatapos manalangin, nagsabong. Kalooban ba ng Diyos yung magsabong ka? Ipatalo mo yung sweldo mo? Sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon sa lupa. Dumilit sa kabaret. Hindi ka na nahiya sa Diyos niya, nakapanapanalangin mo lang na sundin ang kalooban niya eh. Kaninong kalooban yung nasunod doon nung pumunta ka sa kabaret? Kanino? Sa'yo. Kaya dalawa na susunod eh. Ang Diyos at ikaw. Kailan masusunod ang Diyos? Pagka sumunod ka sa kanyang kalooban. Pero pag ang pinairal mo yung kalooban mo, mali. Kaya si Kristo, lagi niyang dalangin sa Ama, Ama, kung mangyayari sana makalagpas sa akin ang paghihirap na ito. Pero wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Thy will be done, sabi ni Kristo. Dalawa ho ang pangyayari, tandaan nyo, dalawa ang basis ng pangyayari. Kalooban ng Diyos at kalooban ng tao. Si Satanas, taga-sulsul lang yan sa tao para gumawa ng masama. Pero wala siyang karapatang papangyarihin ang gusto niya. Kung hindi paintulot ng Diyos at kung hindi sang-ayunan ng tao, hindi mangyayari yung gustong masama ni Satanas. Kaya hindi natin pwede sisihin ng Diyos eh. Diyos, ba't naman ginawa mo pa si Satanas manunukso? Kahit na ba tuksin ka ng tuksin kung ayaw mo eh. O di ba? May mangyayari ba? Wala. Kung ayaw mo, hindi. Ba't may nangyari? Naku, yan naman ikaw, misis ko, hinahakbangan lang buntis na. Sino maniwala sa'yo, hinakbang mo lang, buntis na? Sobrang naman niya tayo, humakbang ka lang, buntis na. Hindi totoo yun. Kaya nangyayari ang isang bagay, pinahintulot mo, may katawan, ikaw nagpahintulot. Sabi nga na English, it takes two to tango. Wala ka nakita nagtango siyang mag-isa. Dalawa ang nagtatango. Ano yan symbiotic symbiotic with symbiotic permission from each other. Payag ka, payag siya. Kaya nangyari. Ganon din naman ang pangyayari sa mundo. Payag ka sa demonyo, nangyari yung kasama ang inuulok niya sa'yo. Pumayag ka sa Diyos, sumunod ka sa kalooban niya, nangyari ngayon yung kalooban ng Diyos. Yan po ang pangyayari sa mundo. Meron yung pangyayaring nagaganap sa mundo, no? Bakit ho nangyayari, kababayan? Bakit nangyayari? Na kung minsan, ang kalooban ng tao na susunod. Kung ang tatanungin ay ang Biblia, alin ba talaga dapat masunod? Alin ba? At siyang dapat na talagang mangyari, alin? Pakinggan nyo sa isang talata ng 7 ng Mateo, 21. Ganito po ang ating mababasa. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tao po pala para makarating sa langit, kailangan ganapin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya kung ang tatanungin natin Biblia, gusto mo makarating sa langit, mapabuti, maging banal, dapat sundin mo kalooban ng Diyos Di ba? Dapat ang masunod sa mundo, kalooban ng Diyos. Dapat ang mangyari, kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Sabi ng Diyos doon sa dumamin tao sa 8. 8 Naligtas yung 8, no? Sa baha.
Ayun, dumami. Nung dumadami na, sabi ng Diyos, kalatan nyo ang lupa. Kumalat kayo. Maganda yung gusto ng Diyos. Kalatan mo ang lupa. Bakit? Kung lahat ng tao sa may kawayan pupunta, lalong babaho ilog ng may kawayan. Di ba? Kaya kailangan may magpunta ng Valenzuela. May magpunta doon sa party ng Bulacan. Kung lahat ng taga Bulacan magko-congregate sa may kawayan, masama mangyayari. Babaho ang may kawayan. Magiging polluted masyado may kawayan. At ang pinakamasama ron, ganito. Pag ang tao ho ay magkakasama lang sa isang lugar, pag meron dumating na piste, patay kayo lahat. Kaya ang kalooban ng Diyos, doon sa dumaming tao nung una sa panahon ni Noe, kalatan nyo ang lupa. Alam nyo, ginawa ng tao, ayaw sa kalooban ng Diyos. Gusto nila yung kalooban nila. Ay, kailangan ikaw, wag tayong magkahiwa-hiwalay. Kailangan para wag tayo magkahiwa-hiwalay, magtayo tayo ng tore na ang kanyang dulo'y aabot sa mga langit. Para kung merong maligaw sa atit mapalayo, titingin lang siya sa tore, makakabalik siya uli. Yun ang tinatawag na tore ni Babel. Ang kalooban ng Diyos, kalatan ng mundo. Ang kalooban nila, magsama-sama sila sa isang lugar. At ang pinakamatayog na muog ng kapalaluan ng tao at ng kanyang resistance against the will of God ay ang tore ni Babel. Alam niyo ginawa ng Diyos? Para masunod yung kanyang kalooban. Nangyari yung kalooban nila. Tayo talaga sila ng tore pagkataas-taas. Nakikita ng Diyos makakasama sa tao. Maging sa ecology, yung tinatawag kong ecology, pangit yung lahat ng tao nasa isang lugar. Dapat nakakalat. Kasi, pag doon sa lugar na yun, walang tao, ano? Nandito lang kayo sa isang lugar. Dadami masyado leon doon. Ahas, dadami ron. Dadami ron ng mga baksik na hayop. Mangyayari, pag dumami na ng dumami yun, matatalo tao. Imbis na ang taong may dominion, sila magkakaroon ng dominion doon sa lugar. Sabi ng Diyos, kalatan nyo ang lupa, supilin ninyo. Kaya pinasusupil ng Diyos sa tao, mayroong impending disaster. Bakit? Pagka may pollution sa isang lugar, yung dumi, nasa isang lugar lang nandun. Pangit. Pero kung nakakalat yan, di mahalata. Doon sa mga probinsya, may CR ba karamihan? Talagang mga malalayang probinsya. May CR ba? Hindi uso CR doon. Hindi uso. Pagka na sinusumpong, pupunta lang doon sa may likod bahay, magagawi-gawi lang doon. Okay na. Bakit? Kasi, dudumi na naman siya uli bukas, tuyo na naman yung dumi niya ron, na nasikatan na ng araw. Pero kung 1,000,000 kayo, dudumi kayo ron, mababahuan kayo rin masyado. Pero pagka kalat-kalat ang tao, hindi masyado ang polusyon. Nagkakaroon ng pagkakataon ng naturalesa na yung cycle of nature, ano? Hindi makakapirwisyo. Ang totoo yan, masama yung tao. Di ba? Yan, fertilizer yan. Yan, tayo lang naman, masisilan tayo masyado. Pag sinabing, Mr. Soriano, bugar ka naman magsal. Ano nga sabihin mo? Yung iba ayaw ng totoo. Gusto yung puro plastic at mga pataplis Hindi tayo magkakaintindihan yan. Ayun yan. Pagkaya patatlo-tatlo lang at masyadong babaho isang lugar. Pero pag 1,000,000 tao pinagsama-sama sa isang lugar, pag 1,000,000 hindi ka makakahinga pagka sa isang inodoro man, puno agad. Hindi makakalahating araw, puno yan. Pati yung Poso Negro mo. Kaya kailangan, anong tao? Ano nangyari? Ano nga nangyari? Pinayagan ng Diyos mangyari yung gusto ng tao. Ano pinayagan niya? Yun, dumami sila ng dumami, nagtayo sila ng tore. Nung makita ng Diyos mapapasama, ginamit ng Diyos ngayon yung kanyang kapangyarihan. Yung tore ni Babel, pinanabog niya. Kaya, ang mga tao hindi magkaintindihan ngayon, nagpababa siya ng dilang apoy. Iniba ang mga wika. Iniba-iba. Kaya sabi nung isa, waka nga. Sabi naman nung isa, anya. Sabi naman nung isa, ang gapo. Hindi magkaintindihan, naghiwa-walay sila. Yun, doon na nag-umpisa nasyon ng mga tao.
Nangyari yung kalooban ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. Kaya tinawag yon Babel. Alam nyo kahulugan ng Babel sa Biblia? Ang kahulugan po ng kaguluhan. Ginulo sila ng Diyos sa kanilang masamang intensyong magsama-sama sa isang lugar. Kaya yung bayan ng Babylonia, doon ang galing yun eh. Yung Babel, galing doon yung Babylonia na nagpapakilala ng malaking kaguluhan. Nangyari sa kasaysayan ng tao. Na, pinakikita ko lang po rito, may nangyayari talagang hindi gusto ng Diyos eh. Kasi pinagbibigyan niya muna ang tao eh. Pero ultimately, sa katapos-tapusan, mangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo ngayon dito sa mundo, pwede tayong mangyari gusto natin eh. Gayon nga ni itong araw, sabi ng pasyon. Alam niyo ito, di ba ho Katoliko kayo? Pag hindi nyo alam ito, talo ko pa kayo, hindi ako Katoliko. Sa pasyon nakasulat. Gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Tunay na di magwiwika, ang Diyos poong dakila, matuwid ka mat malis siya, ay kusang magpapabaya, at araw mo palibhasa. O, kita nyo? Ang Diyos binapayagan kang gusto gawin mo, gusto mo eh. Ngunit kapag ka nalagot, hiningang lubhang marupok ng katawan ang mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiralay ang sa Diyos. O, kita nyo? Tama o hindi? Alam niyo ba yon? Pasyon yun. Kasi iba naman, kaya hindi nila alam yung pasyon. Kung basahin ng pasyon, nag-iinuman doon sa kanto eh. Kaya tuloy, wala. Yung mga dalagat binatay, tatapatan din. May nagbababasa rong matatanda. Ako hindi iniintindi. Basta't yung nagkakasayaan doon, wala silang pakialam na sinudas lumabas na. Pahabaan din eh. Apat na gabing babasahin niyo, kung bibilisan, madadali ang tapos. Di ba? Hindi mabibili yung beer doon sa tabi-tabi mga ponda ron. Punta kayo sa Pampangat ganon. Kaya pinahabain eh. Sa pinto lang sinagoga, nasa lubong si Maria, at ang kanyang dala-dala. Hindi ko na itutuloy ho. Haba-haba, pag pinabasa pasyon, yun naman, ang tawag sa Kapampangan doon, puni. Puni ang tawag doon. Pagka naman may basahan ng pasyon dito, halimbawa, may mga ponda rito na mga beer, kung ano mga pagkain. Talaga yung mga tao, hindi dinadayo ron eh. Kaya tanungin mo, Katoliko na siya, hindi niya alam yung pasyon. Buti pa nga ako, nakabisado ko yung ilang bahagi ng pasyon. Kaya nagkaroon ako ng ideya, dapat pala sa Katoliko, alamin nila rin yung kanilang pananampalataya. Minsan wala tayong alamin. Lalo na yung matatanda na, kumbaga sa araw, 5:30 na. Bago tayo magpaalam sa mundo, siguraduhin muna natin, Diyos, ano ba itong lagay ko? Ako ba mapupunta sa impyerno? Makakasama ba kita sa langit? Ngayon pa, ang napapagtuunan natin yung walang kwente. Ang parain ng pera, negosyo, pagpapatayo ng bahay, maiiwanan mo naman lahat yan, di ba? O, di ba maiwanan mo yan? Yun ang iniintindi ng tao, yung walang kwenta. Samantala, yung preparasyon niya para makapasok siya sa langit, pinabayaan niya muna yun. At ang sabi ng iba, sundin mo muna gusto mo, pag mamamatay ka, huwag mo lang kakalimutan yung Jesus Mariosep. Magsabong ka lang magsabong, magbabae ka lang magbabae, at ikaw lahat ng kagaguhan gawin mo na.
At pag mamamatay kayo, wag mo na ikakalimutan Jesus Maria Joseph. Kaya yung matandang bito dun sa Pampanga nung araw. Naku, niyayaya ako sumamba sa Diyos. Ay, ayoko. Basta tama na sa akin to, ganito. Ayoko na rilirili yun. Maglo. Sabi niya. Basta ako, alam ko, pagka mamamatay na ako, magsisisi lang ako, tatawag lang kay Jesus Maria Joseph. Sabi niya. Masus. Talaga? O yun, ligtas na yun. Sabi ng iba, ligtas na yun. Kahit ano lang ginawa mo, basta huwag mo kakalimutan si Jesus Maria Joseph, ligtas ka. Ganun ba ang Diyos? Di naman ganun ang Diyos, ano? Na nagpakatarantado ka sa 55 taon o 65 taon, 75 taon, puro kagaguhan ang pinaggagawa mo. Pagkatapos mo kailan kang mamamatay, saka mo maalala ang Diyos, bayag kaya ang Diyos doon? Pakinggan nyo. 23 ng Kawikaan. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. 1:24. Aking iniyunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Meron ba Diyos na sasagot sa'yo? Wala na. Puro kagagawang ginawa mo eh. Tumawag ako, tumanggi kayo. Iniunat ko aking kamay, ayaw kayong makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Hinamak ninyo ang aking pagsaway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Pag ang kasakuna ay dumarating sa inyong parang bagyo, pag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot, sabi ng Diyos. Ay, ikaw man ang Diyos. Habang panahon ka, hintay lang hintay eh. Bata pa ako, Diyos eh. Diyan muna ako mag-basketball, barkada. E tumanda ng konti. Mag-aasawa muna ako, Diyos, saka na ako maglilingkod sa'yo. E nung magkaasawa ng anak, Diyos, may anak ako, istorbo to, hindi pwede akong pumunta sa simbahan. Eh kaya hindi na ako muna may anak ako, paglaki ng anak, lolo ka na. Diyos, apo ito eh. Ikaw, mahirap naman pabayaan apo. Eh nung nangangalahati na ako, nanigas ka na. O ngayon, tatawag ka sa Diyos. Sasagot ba? Ikaw man ang Diyos, di ka nasasagot eh. Miro mo, 75 taong kitang hinintay. Kung kailan ka mamamatay, saka ka lumapit sa akin? Pangit. Pangit. Kaya, kung nangyari man sa'yo yan, ikaw may kasalanan. Tandaan nyo, ang pangyayari, dalawa ang faktor. Sa Diyos at sa tao. Ang pangyayari ng mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Pero, kung ang talaga susundin kung gusto mapunta ng langit, ang sabi sa Biblia, sino mang tumatawag sa akin Panginoon, hindi lahat ay makakapasok sa langit. Kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Kaya meron dapat na masunod na kalooban, yung kalooban lang ng Ama. Walang iba. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 9:31 ni Juan. Ganito nakasulat. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pinakikinggan mo ba sila ng Diyos? Kaya meron mga tao, alam na yun, ayaw pang gawin yung katwiran eh. Hindi naman pinapakinggan ng Diyos yung mga sabungero, mga drug lords, mga makasalanan, yung ayaw kumilala sa Diyos, maglulupasay ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sabi ng iba, ako ikaw naniniwala, pag nanalangin ka ng time team sa puso, pakinggan ka ng Diyos. Uy, conforme sa nananalangin yun, ano? Ha? Pagkataita-inti mo ang panalangin mo, hindi ka naman natakot sa Diyos. Hindi ka kumikilala sa Diyos. Hindi ka pakikinggan eh. Nakasulat eh. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit, Tatapwat,
kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun. Kailangan talaga yung kalooban ng Diyos para kapakinggan. Kanino ang kalooban ang dapat masunod? Sa Diyos. Kaninong paraan ang dapat masunod sa buhay ng tao? Sa Diyos. Para maligtas ka at pakinggan ka at makapasok ka sa langit, ang dapat masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo dapat alam natin yung kalooban ng Diyos eh. Kayo po, alam niyo yung kalooban ng Diyos. Sige po, hinihingi ko ng inyong ideya. Sino po sa inyo nakakaalam ng kalooban ng Diyos? Kailangan bago makapanig sa langit, alam mo kalooban ng Diyos eh. Alam niyo po bang may kalooban ng Diyos pati sa pag-aayos ng buhok? May ideya ho ba kayong pati buhok eh may kalooban ng Diyos dyan? Babasahin ko sa Biblia. Pati damit, may kalooban ng Diyos. Hindi kahit ano gusto mo maisuot, susuot mo. Kalaban nyo, payagan Diyos doon. Hindi mo. Bibigyan kayo sample, gusto nyo? May kalooban ng Diyos eh. Meron siyang gusto na mangyari sa tao. Eh pag sinunod mo yung gusto mo, hindi ka makakarating sa langit, babaksak ka sa impyerno nun. Bakit? Eh tingnan ninyo, damit na damit lang, may kalooban ng Diyos eh. Huwag naman ho magagalit kung meron akong matatamaan, ano. Hindi ko naman ho sinasadya. O kaya wag na lang, baka mamaya magalit kayo eh. Hindi ko na lang babasahin. Pati damit may kalooban, pati pagkain may kalooban ng Diyos. Pati pagsasalita, pati pagtingin ng mata. Kala niyo ba yung mata kahit saan gusto itingin, titingin mo? Meron akong alam na mata kahit ano gustong tignan, natitignan. Alam niyo kung kaninong mata? Basa. Sinong may eye? Sinong may eye? Sinong may... Sino ba may eye? Ay. Sino ba meron nun? Pakinggan niyo. Sinong may eye? Sinong may kapanglawan? Oh. Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Sino? Silang naghihintay sa alak. Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Bakit? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mata, Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay. kita niyo pag lasing na ang tao, yung mata ng lasing. Oh. Parang mata ng praning, ano? Ganun eh. Ganun, sige. Yun ang mata, kahit ano gusto tingnan eh. Pwede. Pero, pagka talaga susunod ka sa kalooban ng Diyos, pati yung titignan ng mata mo, may direksyon eh. Pati yung sasabihin mo, pati yung lalakaran mo, pati yung uupuan mo, pati yung tatahanan mo, pati yung pagsasama niyong mag-asawa, pati yung inyong pagdadala ng pamilya, pati yung hanap buhay mo, pati yung pananalangin mo, pati yung pagre-relihiyon mo, at kung saan kang relihiyon dapat mamatay, may kalooban ng Diyos doon. Dapat bang kamatayan mo tatlo-tatlong relihiyon? Diyan maiintindihan nyo na kung saan tayo papunta, no? Pero dapat may masunod talaga. Pero may mga nangyayari, hindi kalooban ng Diyos eh. Pero ang dapat masunod, kalooban ng Diyos. Ay ano ang kalooban ng Diyos? Who knows the will of God? What is the will of God? Can we be sure of the will of God? Matitiyak ba natin ang isang bagay o ang pangyayari kalooban nga ng Diyos? Interesado kayo mga kapatid? Pati sa pagre-relihiyon kung saan tayo dapat pumunta. Makisama sa pagre-relihiyon. Dapat ba tayo magsayaw? Dapat ba tumalon? Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kailangan ba yun? Na ang ating kamay para tayong papaalis sa naiya na lahat ng gagawin mo, andito kalooban ng Diyos nakasulat. Yan po ang ating uumpisahan sa Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video.
At sa Biblia, ipinapakita na may dalamong kapangyarihang umiiral sa mundo, ang pamamahala ng Diyos at ang impluensya ni Satanas. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay, katotohanan at katuwiran at inaanyayahan niya ang tao na sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. At sa kabilang banda, si Satanas ay inilarawan bilang tagapandaya at kaaway ng Diyos na humihila sa tao patungo sa kasalanan, kasinungalingan at kamatayan. At ang sinabi ng Diyos na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.